lahat ako, mula sa kaliit-liitan sa kanilang hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Yan mga kapatid, yung mga kasalanan, ang kanilang kasalanan, sabi dito, ipapatawad ang kanilang kasalanan. Kasamaan at kasalanan ipapatawad. At hindi na aalalahanin. Kaya dito mga kapatid, sabi ng Panginoon, aking itatala sa kanilang kalooban. Di na niya alalahanin ang ating mga kasalanan. Kaya dito mga kapatid, yung ating pananampalataya, sana makita yung pananampalataya may gawa, may bunga, para maging itong taon na ito maging fruitful sana. Ipakita natin na yung pananampalataya natin, kaya nating ipaglaban, kaya nating kahit anuman yung balakid dyan na kuminsan na nagkakapanghina sa paggawa natin, sa pagsamba natin, pagpatuloy pa rin tayo mga kapatid. Talagang mangyayari yan. Sabi nga sa banal na kasulatan, kung ano yung mangyayari sa mga masasama, ganun din sa mga anak ng Diyos. Kasi nga, kung uulan, wala naman exempted lahat. Mauulanan, mababasa yan. Kung sisikat yung araw, lahat masisikatan din ng araw. Dito lang ang dapat natin gawin mga kapatid, yung dagdagan pa natin yung tibay ng pananampalataya natin. Dahil nga yung pananampalataya, malaki ang nagagawa ng pananampalataya. Kaya dito mga kapatid, panalangin natin, pagdasal natin yung dagdagan pa ng tibay ng ating pananampalataya. Pag dumating ang araw ng paghukom, masasabi din natin sa sarili natin na naganap na, nagawa natin yung mga katungkulan. Dito kasi mga kapatid, kanya-kanya tayong trabaho dito eh. Parang katawan, may kamay, may paa. Pero itong mga ito, iba't ibang sangkap ng katawan, pero nagtutulungan ito. Parang sa loob na iglesia may ministro. Nandyan yung mga kabataan, nandyan yung mga diakon. Pero ito, iba-ibang katungkulan lang. Para yung iglesia, lalong mapaganda, mapagtibay mga kapatid. At yan ang ating napag-aralan ngayon, ang pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang utusan ay siyang buong katungkulan na tao. Tumayo po tayo mga kapatid at mag-alay ng isang awitin natin sa panalangin. O Diyos namin, Grace, ikaw magmuna sa Pagsumatagay namin magamit namin sa aming pagsunuran ng dumating sa aming mga buhay. Na may hinihiling ko rin po ang kapatawaran mo sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo po sa aming
bagay na nagagawa namin sa inyo. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga ministro ginagawa ng instrumento upang hihatid sa amin ang iyong mga banal na salita. Ama, tulungan mo rin po sana po ang aming mga kapatid na nasa malalayong lugar. Kung ano man po sana po ang ginagawa namin dito ay ganun din po sana po sila. Tulungan mo po ang mga kapatid namin na lalayo ng landas. Pasukin mo po sana po ang kanilang mga puso at isipan upang sa magkagayon, Ama, ay manubalik sila sa iyong iglesia at sama-sama kami sasamba sa iyong harapan, Ama, at makakamit ang iyong buhay na isinangako. Ama, alam ko po ang nabatid mo ang kahilingan ng bawat isa sa amin, Ama, na sana po ay iyong ipagkalooban. Tulungan mo rin po sana po ang mga pinagkakakitaan ng bawat isa sa amin, Ama. Marami pa po akong gustong hilingin, ngunit alam po ikaw lang po ang nakakapagod ng bagay na ito. Sana po, Ama, sampu po ng kahilingan ng aking mga kapatid ay dinadalangin ko po sa iyong luklukan na iyong ipagkaloob sa ngalan at karapatan ng aming anak na sa Jesus na matay ng dahil sa taong makasalanan. Ang tungkulin sa Diyos ay gawin natin, ipagkaloob ang ating hain, upang ang ating banal na gawain ay kanyang pagpalain. Tayo'y maghandog ng panalangin, ng pagod, ng upang ang Diyos sa atin ay malugod. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po, natapos na namin ang aming pag-aaral. At nandito po sa iyong banal na harapan, ang dalawang anak mo, dumating po ang araw ng kanilang kapanganakan. Ama, kung paano mo sila ginabayan sa loob ng isang taon, sana bigyan mo pa po ng maraming birthday ng mga anak mo ito para makapaglingkod pa sila sa iyong banal na harapan. Pupusunan po po ang mga kapatid namin ito. Kasama na rin kanilang mga pamilya, mga sakit. Bilisin mo po ang mga sakit na pwede lumapos sa kanilang mga katawan. At lang kung ito ay hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus kung namatay dahil sa aming kasalanan. Ang Diyos na mapagaling nila at salamat po sa amin. At muli na rin po namin naibigan ang mabuting aral na iyong nakikita sa loob ng Panginoon. Hindi naman po namin sa aming Panginoon sa pagkain ng Diyos ng Panginoon. Dahil po pong magtinalaga na hindi ko tinamawag sa amin. Naway, tanggapin niyo po sa inyong mahal sa mababang sa po. Kaya rin rin po pagkain po ay nabawag sa amin. Masalan dahil ng halaga. Panginoon, hinihiling kita kami sa pang-araw-araw na lumating sa iyong buhay. Naway, huwag niyo po pababayaan ang bawat isa. Magpasayakin niyo po kami kami na yan. Hinihiling niyo po sa puso ko kayo. Hinihiling po sa karamdaman ng Panginoon. Panginoon, ang mga kapatid, ay karamdaman Panginoon. Hinihiling po sa inyo. Naway, panglusin niyo po. Gawin niyo mapagpalang kamay. Kung sa naman gumaling sa karamdaman at magkumang sa balik mo. Panginoon, hinihiling ko po, naway gabayan niyo po ang aming mga kapatid na nanggaling pa sa maraming lugar. Naway gabayan niyo po sila ang walang pag-uwi sa kanilang tahanan. Ito na rin po ang aming ministro na nanggaling pa sa maraming lugar. Naway pitisyon niyo po siya at gabayan sa pagtahak ng landas na kanyang pagtutungan po. Ito na rin po, Panginoon, marami po kami nais hinihiling sa kanyang na po na pagtutungan. Ang una di ba sa mga aming mga lahat, ang lahat pa rin ay aming hinihingi. Sa dakilang pangalan sa mga aming nakapaligtas. Ang Ama ay walhatiin, ang Anak ay purihin,
Hagan ti Diyos nga da sa dilangit, kasama ti anak na nato kay si Kristo. So kumati mga iwan, ito makabisat tayo, nagyaman ka ta, ti aldaw, iti kasangay ka. Kasama, mga iwan, ti Santo Espiritu, alipo dita, Amen. Wala ka na kay Kristo.